Detalye sa viral road rage ng kapatid ni Pokwang at ang reaksyon ni Pokwang dito. Marami nga ang napapabalitang road rage o away kalsada na involved ang mga ordinaryong tao, anak ng politiko, kamag-anak ng makapangyarihang tao sa bansa, lisensyado at mga profesional at kung sino-sino pa. Pero ang pinakabagong dagdag sa listahan ng road rage sa ating bansa ay sangkot ang isang lalaki na kapatid ng isang kilalang artista at ang kanyang biktima, isang mag-ama na nagtutulak ng kariton. Uminit ang ulo ng mga netizens sa nalaman nilang balita noong isang gabi tungkol sa panibagong road rage na nangyari sa Antipolo City. Nag-viral kasi ang video ng isang lalaki na may nakaengkwentrong isang pamilya na nakasakay sa isang kariton. Ang video na ito ay galing sa isang concerned citizen na pinag-isipan pa kung i-upload niya ang video o palalampasin na lang niya. Ngunit ayon sa kanya, may mali siyang nakita sa nangyari at mas magiging mali kung hindi mabibigyan ng hustisya ang naging kalagayan ng mag-amang biktima. Napansin din kasi niya na walang awa ang may-ari ng pickup truck sa kanyang biktima at sa batang sakay nito sa kariton. Sa nasabing video rin nalaman ang pag-uugali ng may-ari ng sasakyan na nagmayabang pa sa nakakariton at nagbanta sa buhay nito. Ayon sa kwento ng saksi, nagtutulak lamang ang isang lalaki ng kariton na ang laman ay mga karton kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit nang magkasagian sila, doon na nagsimulang magalit ng driver ng pick-up na nakilala naman na si Carlos Subong. At kahit lumalayo na ang biktima, nakuha pa siyang saktan ng driver at pinagsisisigawan pa. Mabuti rin daw at andoon ang kanyang mister para umawat, kundi ay baka nasaktan pa ng malala ng driver ang nakakariton. Ayon naman sa lalaking biktima na nakilala bilang si Crispin Villamor, dire-diretso ang takbo ng sasakyan at muntik pa niyang mabangga ang anak nito. Mabuti na lang daw at naiiwas niya ang kariton. Subalit parang hindi daw siya nito nakikita. Noong magkabanggaan na lang sila ay doon na nag-react ang driver. Nang bumangga na lang daw ang sasakyan nito, ay saka na lang siya bumaba para kumprontahin siya. Doon na rin daw nagsalita ang driver at pinagbantaan ang kanyang buhay. Bukod sa away na napanood ng mga netizens, ikinadurog naman ng mga puso nila ang naging reaksyon ng batang kasama ng biktima na iyak lang ng iyak habang galit na galit ang driver sa kanyang ama. Napakalaking trauma nga ang inabot ng bata na ito na nadawit at naipit sa sitwasyon ng driver na nag-init ang ulo dahil sa nasaging kariton. At para naman sa driver ng pickup truck, sinabing tumakas ito matapos mapansin na kinukuhanan siya ng video. Mapapansin sa video na mabilis na kumaripas ng takbo ang pickup truck nang makita ang kamera ng saksi na nakatutok sa kanya. Kalauna naman ay nagtungo sa barangay ang biktima upang isumbong ang insidenteng kinasangkutan nila. Nang makarating sa kaalaman ng LTO o Land Transportation Office ang tungkol sa insidente, inanunsyo nila noong December 15, 2025 ang 90-day na suspension ng driver's license ng isang motorista na umano'y nanakit ng isang lalaking nagtutulak ng kariton. Batay sa show cause order, sinabi ng LTO na ang driver's license ng driver na nagpapatakbo ng subject motor vehicle ay dapat ilagay sa ilalim ng 70 araw na preventive suspension, which shall be surrendered immediately upon proper identification, pending investigation of this case. Dagdag pa ng LTO, nagbabala ang Chief Assistant Secretary na si Marcos Lacanilao na posibleng mabawi ang lisensya ng kinauukulang driver. Mariing kinondena ni LTO Chief Lacanilao ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasamang anak na batang babae na nagtutulak ng kariton na nakasagi sa minamaneho nitong puting Toyota Hilux. Makikita sa viral video na kumalat sa social media ang ginawang paghampas ng driver ng sasakyan sa ulo ng magkakariton sa harap mismo ng kanyang anak na menor de edad na pumapalahaw sa pag-iyak dahil sa matinding takot. Hiniling na humarap sa tanggapan ng LTO sa Quezon City sa Miyerkules ang concerned driver para magpaliwanag.
Isinailalim din sa alarm status ang pickup vehicle ng concerned driver. Failure to appear and submit the notarized comment or explanation as required shall be construed by this office as a waiver of your right to be heard, and the case shall be decided based on the evidence at hand. Maraming netizens naman ang nagtanong matapos na lumabas ang viral video kung ang driver ng pickup truck na si Carlos Subong ay may relasyon sa komedyanteng si Pokwang. Ang kasagutang yan ay sinagot mismo ni Pokwang na ang tunay na pangalan ay Marieta Subong. Sa kanyang social media account, naglabas ng kanyang pahayag at reaksyon ang komedyante tungkol sa insidente. Ginawa niya ang maglabas ng public apology dahil bilang isang artista at public figure, responsibilidad niya ang gawin ang nararapat. Hindi itinanggi ni Pokwang ang relasyon niya sa lalaking nag-viral na nanakit ng nagtutulak ng kariton. Sinabi niyang kapatid niya ito at maging siya ay nadismaya sa ginawa nito. Ayon sa caption ng kanyang post, "Ako po ay humihingi ng paumanhin sa nakaalitan ng aking kapatid na nag-viral po noong nakaraang araw. At hanggang ngayon, opo, kapatid ko po ang lalaki sa video at hindi ko po kinatutuwa ang kanyang ginawa." Ani naman niya sa video, "Paalala lang po, ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng kasalanan ni Juan. Maari pong iisa kami ng apelyido, pero hindi po kami lagi pareho ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po ay humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan, lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita ha. Wait lang ha, pupunta ang tita Pokwang mo dyan. Pasensya ka na." Dagdag pa niya, "Hindi po ako natutuwa at hindi ko dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko." Nilinaw naman ni Pokwang, batay sa naging sagot niya sa isang comment, na nagkausap na raw ang kanyang kapatid at ang biktima at nagkaayos din. Ito rin ang sinabi ni Police Captain Arnold Taga, Chief Investigator ng Antipolo City Police, na nagtungo sa kanilang istasyon ang driver at nakipag-usap sa biktima. Nagsadya rito para humingi ng paumanhin din. Sabi niya nagkamali siya. Yung lalaki sa video, pumunta naman sa police station para linawin ang issue na inimbestigahan namin, na sabi niya ay hindi na siya para magsampa ng reklamo. Ngunit hindi lang yan ang naging mensahe ni Pokwang dahil nagbigay din siya ng paalala sa mga taong sumobra sa pag-repost ng viral video at nag-post din ng mga mukha ng kanyang mga kapamilya at kamag-anak na bahagi ng alitan. "Paalala ko lang din po, doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng pamilya ko, may tinatawag po tayong cyberbullying at cyberlibel." Nag-iwan din siya ng mensahe sa ilang mga politiko na pakiramdam ni Pokwang ay nakisabay lang sa kainitan ng road rage issue na lumabas na hindi naman nakatira sa kanilang lugar. Doon po sa ibang politiko na nakisakay po at hindi naman taga-Antipolo. Nakakaloka. Nag-post pa kayo, sir. Alam nyo na kung sino kayo. Alam ko taga-Bicol kayo. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo, so alam nyo dapat na yung tinatawag na cyberbullying, cyberlibel. Okay, pinost po nyo yung mukha ng buong pamilya ko. Isa lang po ang may kasalanan, kapatid ko. Pero nasaan po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko? Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana nag-iingat po kayo sa mga post nyo, mga comments nyo. Ang politikong binanggit ni Pokwang ay ang representative ng Bicol Saro Party List na si Terry Ridon. Pinost kasi ng kongresista ang mukha ni Carlos Subong sa kanyang social media, kasama ang ilang mga pribadong litrato na hindi base sa video, habang pinapasalamatan ng LTO sa agarang pag-aksyon nila sa insidente. Naglagay din siya ng mga suhestyon na maging aksyon ng LTO sa kinasangkutan ng pickup truck driver. Una, lifetime LTO license revocation ni Carlotano Subong. Pangalawa, kasong kriminal sa pambabatok at grave threat sa mag-amang nagkakariton. At panghuli, impounding ng Toyota Hilux na pagmamay-ari ni Carlos Subong. Iniwan din niya ang mensahe na kailanman hindi dapat pinapalagpas ang pang-aabuso sa mga ordinaryong Pilipino.
Makikita rin ang pag-repost ni Kong Terry sa nasabing video at nilagyan niya ng caption na, "Hahanapin kita pre." Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.